is January 12 and it's my birthday, Team Capricorn! Cheers! Happy birthday to me! Guys, I just finished buying. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to me! Cheers, guys! Hi guys, welcome back to my channel. So today is a very special day for me because it is January 12 and it's my birthday, Team Capricorn! So it's my birthday today, guys. And lumipat na rin pala ako ng hotel. So from the hostel in Shinjuku, nandito na ako sa hotel. Dito naman sa may Ueno area, no? So I'm staying here sa Hotel My Stays Ueno Inaricho. So, nasa gitna siya ng Ueno Station tsaka Inaricho. Maybe I'll give you a quick room tour before tayo lumabas at mag-celebrate for my birthday. Di ko nga alam kung paano natin isa-celebrate yung birthday ko kasi hindi naman ako yung person na nagsi-celebrate talaga ng birthday. Actually, kahit nung bata ako, wala talaga akong birthday na maalala na sobrang ingrande or parang celebration. Kasi hindi lang talaga ako masyadong nagse-celebrate siguro ng birthday. Pinaka naaalala ko lang na birthday ko na as in nag-celebrate ako is siguro before pandemic, 2016, mga ganon, 2016, nag-celebrate ako ng birthday, tapos nag-invite ako ng mga friends over kasi may mga naging friends ako sa gym dati, gym friends, tapos sila yung nagko-convince sa akin na, sige na, mag-celebrate ka ng birthday mo, mag-invite ka ng mga friends mo. Tapos parang yun lang yung birthday ko na as in nag-invite ako ng mga people. Usually, pag nagse-celebrate ako ng birthday ko, mag-isa lang talaga. Parang hindi ako yung person na mahilig mag-celebrate ng, alam mo yung celebrate na may celebration talaga, may grabe yung handaan, i-invite ng mga kaibigan. Ang birthday celebration ko mostly talaga tahimik lang. Alam mo yung parang last year nasa Switzerland ako, di ba? So nag-celebrate lang ako sa mga snow mountain, naglalaro-laro lang ako sa snow, bumili lang ako ng cake sa, ano nga ba yun, sa supermarket. Like, super simple celebration lang. Ganun lang talaga ka Actually, si Ari din, nakausap ko. Di ba si Ari, yung friend ko? Like, pares kami ng Capricorns, no? Kaka-birthday niya lang din. Sabi niya, hindi rin siya mahilig mag-celebrate mag-birthday. Kaya nga nung nag-birthday siya, di ba, 3 lang kami, nag-hiking. Kasi ganun lang daw yung celebration ng birthday niya. Hindi rin siya, siguro may mga tao lang na kagaya namin na mas gusto ko lang mag-celebrate ng tahimik. Alam mo yun? Ayoko mag-celebrate ng maraming nangyayari. Parang, ito lang, tahimik lang. So, lumipat lang ako ng hotel kasi ang hirap na mag-celebrate kung nasa hostel ako, di ba? Wala akong space and all that. But, I'll give you a quick room tour. Sige. This is my room. So, meron lang ako dyang wall, window. Tapos, ito yung aking bed. Good for 2 itong room, ha? Pero since mag-isa lang naman ako, okay na yan. Tapos, dito, meron akong, yan, mga hair dryer, may computer dito, telephone, may upuan, tsaka may table dito kung gusto mong mag-ayos-ayos ng sarili. May salamin ka dito, like, kamusta na yung black eye ko, di ba, from the ski. Medyo humuhupa na naman siya. But, black eye pa more. Tapos, pwede kang kumain siguro dyan. Meron ka ring mini fridge. That's your fridge. May mga lagayan dito ng baso, kape. May area ka dito, pwede ka maglagay ng mga gamit mo siguro. Naman yung pinto. Dito lang muna yung ano ko kasi kakadating ko lang talaga, like literal na kakadating ko lang. Tapos meron ka, ay, pwede ka mag-init ng mga pagkain. Ay, joke lang, gumagana. Tapos, meron kang sink dito. Lagayan mo ng mga toiletries. You have a mirror here. Hi. And then, meron ka rin dito ang full length na mirror para makita mo yung OOTD mo. And then, dito syempre, meron kang toilet and bath. Hello! Yung usual na toilet and bath sa Japan, no? Na, nahulog yung tissue. Yung tissue na nahulog. Wait lang, may ayusin. Pause. Ayan. Yung bowl, sink. Ayan, kompleto naman sila ng mga conditioner, shampoo, brush. This is your shower area. And of course, yung mini na tub. Kaya medyo konti lang yung toiletries kasi yung toiletries nila is nandun sa lobby. So, pwede ka lang kumuha ng mga toiletries doon. Like, unlimited naman siya. Pero syempre, huwag nyo naman ubusin. Kunin nyo lang kung ano yung kailangan nyo. Pero nandun lang siya sa lobby. Mamaya, pag baba natin, pakita ko. Ang galing nga kasi, 12 pa lang ng tanghali. Alas 3 yung check-in dito.
Tapos pagkadating ko sabi nila, actually 3 PM pa yung check-in but we will let you check-in na. Sabi ko, bakit kaya? Kasi birthday ko. baka, baka nakita nila birthday. Kasi nung nag-check-in ako kanina, nag-uusap sila ng Japanese. Dalawa kasi sila sa front desk. Hindi ko maintindihan. Pero nag-uusap. So iniisip nila, papacheck-in na ba natin siya? Parang birthday niya ngayon. Hindi joke. Hindi ko naintindihan. Pero pina-check-in nila ako. Thank you so much. And for yung aircon. Tara na, let's celebrate na my birthday. I don't know kung paano ko i-celebrate yung birthday ko talaga. Hindi ako talaga yung siguro kumain tayo ng masarap. Bibili pa ako ng gift for myself. Dapat nga mag-iisip nga ako ng physical activity. Kaso, alam mo yung medyo okay na naman yung leg ko. Parang kaka-recover ko pa lang from the injury sa ski. Sabi ko, ayoko ulit maghanap ng physical activity. Baka ma-injure na naman ako. So, dito na lang ako sa City NG ko na lang and mag-shopping a little bit. Let's see. Let's go. Tara. Hindi ko pala pinakita yung hotel sa inyo. So, ito yung hotel niya sa Klook. Ito yung name. Hotel My Stays Ueno Inaricho. Around 3,200 pesos siya. Pero let's see kung ano pa yung ibang nilang... Ay, iba palang room nito, no? So, standard semi-double, merong smoking room. Kung nag-smoke kayo, merong non-smoking and economy room. Ayan. I think naka-economy room ako. Hindi ko sure na kung anong nabook ko dyan. Of course, you can get a 5% discount if you book this on Klook using my discount code Marvin. Sama ako. Klook! Actually guys, nagka-problema yung Klook code ko starting January 1. Ngayon is January 12, no? Kahapon ko lang nakita na may problema. Good thing may mga tao na nag-report sa akin na hindi daw valid yung code ko for hotels and activities. Maraming salamat for reporting kasi di ko alam. Siguro nagkaroon ng problem kasi January 1, di ba? So parang nag-refresh yung system. Tapos yung code ko is nagkaroon ng problema. Pero na-report ka na naman and they're currently fixing it. Siguro nagkaroon ng problem kasi January 1, di ba? So parang nag-refresh yung system. Tapos yung code ko is nagkaroon ng problema. Pero na-report ka na naman and they're currently fixing it. But hopefully maayos na kasi 12 days. 12 days nang walang nakakagamit ng code ko for 12 days. Gumagana lang siya sa insurance. But hopefully maayos na. But I don't wanna stress myself. It's my birthday. It's something that I cannot control. Na-report ko na naman. Hindi ko siya makakontrol. So, ayoko na ma-stress and I just wanna enjoy this day because it's my birthday and let's go! So yun guys, dito yung sinasabi ko na andito yung mga toiletries nila, no? So, nasa may lobby. Pwede lang kayo kumuha ng mga shaver, ganun. Cleansing facial lotion, face mist, shaving cream, cotton buds, and coffee and tea if you want. Limited lang naman siya, nandyan lang yan. Let's go. Yan siya. Hotel My Stays Ueno. It's located in a little quiet area also. Yan siya. Ganyan lang yung atake niya. Tahimik lang dito. Pero malapit naman siya sa mga train stations. Kumain ng yakiniku, yung mga beef dito sa Japan na barbecue yung niluluto-luto mo. Kasi saan kayo? Wala akong alam na yakiniku na... Sige, mag-search muna ako sa Google kung saan tayo kakain. I wanna treat myself for my birthday. So, kahit medyo mahal, ilaban natin. Birthday ko naman eh. Ito yung nakita ko sa Google guys. Kaso naka-Japanese siya. Hindi ko alam basta ito yun yung pangalan niya. Kaso ang taas ng rating 4.9. Tas 3.4k na yung nag-rate. It's a steakhouse. May mga wagyu sila. So it's a 16-minute walk from where I am. So tara, let's go. Ganito, tahimik lang talaga ako mag-celebrate ng birthday ko. Kasi naalala ko nung bata ako, parang wala akong celebration. Oo nga no? Parang yung buong pagkabata ko guys. Parang wala akong celebration na, alam mo, nag-iisip ako kung nag-birthday ba ako ng bata ako na may cake. Parang never ako nag-birthday na may cake. Na parang happy birthday, ganun. No? Parang wala. Kasi nga, sobrang, ano ba, yung buhay namin dati talaga, mahirap talaga kami. Tapos yung mama ko, kailangan niya magtrabaho sa Manila. Itatlo kami magkakapatid. Tapos diba, wala nga kaming tatay. So, si mama, kailangan niya mag-Manila. Kami, naiiwan kami sa probinsya. Pag birthday ko, pinapadalhan naman ako ng mama ko. Tapos minsan, nagpapansit ako. Ay, kami, tapos bibili ng pansit, juice, tsaka sliced bread. Alam mo yung normal lang siya na merienda, no? Pero before, yun na yung birthday ko. Birthday ko na yun kapag nakapagpansit kayo, tapos may juice tsaka sliced bread. Alam mo yun? Tapos,
hindi rin naman ako mahilig talaga, kahit nung bata ko, hindi ako mahilig mag-invite ng mga tao. Minsan, nag-invite lang ako ng isang pinsan ko, yung close ko lang na pinsan ko na maliit. Tapos minsan, i-invite ko, tapos magjo-juice kami, tapos magpapansit, tapos yun na, happy birthday na. Parang, hindi nga uso yung cake sa amin nung bata kami, kasi parang, nung bata kami, parang luxury ang cake, no? It's a luxury for us. Hindi siya afford. Tapos, kaya siguro nasanay din ako na kapag birthday ko, simple lang din ako mag-celebrate, ganun. Buti nga hindi ko hinihil yung part na yun ng inner child ko, di ba? Kasi may mga times na pag hindi mo siya na-experience nung bata ka, hinihil mo siya pag tumanda ka, no? Hindi ko alam ba't hindi ko siya hinihil. Na dapat nga, di ba, hindi ka nakakapag-celebrate nung bata ka kasi ngayon, so i-spoil mo yung sarili mo, like magpapakain ka ng marami or bibili ka ng mga mamahaling gamit para to compensate yung mga hindi mo na-experience before. But for some reason, hindi ko siya hinihil. Siguro yung part ng inner child ko na pinaka-hinihil ko yung pagta-travel. Kasi nung bata nga, hindi naman kami nagta-travel eh. Wala kaming means to do it. So yun yung hinihil ko ngayon. Pero yung mga ibang part of my life, hindi ko siya hinihil kasi siguro ganun lang talaga ako as a person. Like, simple lang din ako. At hindi ko rin trip yung maingay na celebration. Sa totoo lang. Hindi ko trip yung maingay na celebration. But of course, may moments naman ako sa life ko na nagpa-party-party ako. Dumaan din naman ako sa ganung era. Sa ganung phase. But bumabalik ako sa kung sino talaga ako. Yung core ko, hindi talaga ako ganun. Like, okay na ako mag-celebrate na mag-isa. Alam mo yun, masaya na ako. Alam mo, bigla akong nag-overthink dun sa bata ko na wala akong cake. Oo nga, kasi kahit titignan ko sa mga picture, wala akong picture ng bata ako na may hawak ko na cake na happy birthday to me, ganun. Or, ay sorry, bike lane ba? Sorry. Wala akong hawak na cake. Sabi ko, oo nga no, wala talaga akong cake. Pero nung bata ako, hindi ko naman siya iniisip. Kasi parang, wala siguro kaming time para mag-isip na bakit wala akong cake. Kasi parang nasanay na kami na wala naman talaga siya ever since. So hindi ko na siya hinahanap. Pero ngayon ko lang napaisip, oo nga no, wala akong picture na may birthday ako na may cake. Or, so kailangan ba bumili ako ng cake ngayon? hindi ko naman siya, hindi ko nga siya hinihil. Ewan ko, hindi ko na feel na kailangan ko siyang i-heal. Siguro kontento lang ako nung bata ako. Hindi ko alam. Kaya nga before, nung nagkaroon ako ng best friend, medyo malapit na best friend. Pero best friend kami. Best friend nung nag-gym ako. Parang siya yung nag-push sa akin na mag-celebrate. Kasi siguro na-share ko rin sa kanya before na hindi naman ako mahilig mag-celebrate. Hindi talaga ako nag-celebrate. So siya yung gumawa ng way para mag-celebrate ako nung time na yun. Yun lang yung birthday na naaalala ko na may celebration. Nag-rent kami ng hotel, tapos naghanda kami ng food, nag-invite ng mga friends. Parang tinulungan niya ako na i-celebrate yung birthday ko. Kasi nga hindi nga ako nagse-celebrate. So siguro mangyayari na lang yung pag nagka-jowa na ako. Yung jowa ko na lang yung mag-celebrate for me. Kasi pag ako lang, parang hindi, gusto ko na lang mag-celebrate ng tahimik, parang ganun. Okay guys, good news. So nag-message yung Klook na ayos na daw nila yung code. So pwede nyo na ulit magamit yung aking code sa mga bookings nyo. So maraming salamat ulit sa pag-report sa issues ng inong issue na yun sa akin. But maybe this month of January medyo bababa yung ranking natin. Kasi imagine 12 days na hindi siya nagamit. But I think it's okay. Like hindi naman pwede na every month lagi kang nasa taas. Sometimes you also need to experience na medyo mababa ka, di ba? Like that's life. And it's something naman na hindi natin makokontrol. Like nangyari siya. And we did our part. We reported it. And medyo nakakasad ng slight. But I don't wanna think about it kasi it's my birthday. So let's just focus on that. May mga ceramics lang dito. Ang cute. Mga 550 yen. So mga 200. Magkano? 210? 220? Ang cute ng area. Anong name ng area na to? Hindi ko alam yung name ng area. Naglalakad lang kasi ako. Kaya nga ba ng pila dito? Gyokatsu! Yung kinain natin last time mo. Gyokatsu.
Di ba yung beef na niluluto-luto? Ang haba ng pila. Hindi pa yan bukas siguro. Ay, hindi. Bukas na. Ano kayang area to? Sanrio. So, chine-check ko sa mapa. Ang pangalan ng area guys is ito. Inichikimono. Tama ba? Tanuki Street. Orange. Ayan. Orange Street ba? Ko rin alam. Parang first time ko rin dito. Actually, marami mga cute na restaurants dito. So, makakain natin. Ayan guys. Kung gusto niyo mag-ganyan dito sa Japan, no? Mga rickshaw. Tapos, ipapasyal nila kayo. Medyo pricey lang, pero it's an experience din naman. Papasyal nila kayo around the area. Anong area to? Bakit ang busy? So guys, nandito na tayo. Based sa Google ito, 'di ba? Naka-Japanese yung address, pero dito meron silang English name. It's called Wagyu Katana. So beef, Kobe beef, may Wagyu sila. 4.8 rating. Please check. We have received comments from many customers saying 4.9 yung review nila sa Google. Sige nga, check natin. Kobe beef steak, rib eye steak, premium steak, skewer. Sige. Kailangang mahal naman ito. Hi. Sige, laban natin. Birthday ko naman eh. Hi, Hi. omakase shimashita. Okay, so this is our Wagyu beef. Wagyu. Hi. Hi. Please take a picture with certification bowl. Yes. Yes. Wow. So do you have a certification? Certification. Yes. Oh, wow. Hi. So high quality beef daw to guys. Wagyu. Arigato. Arigato. So yun guys, lulutuin ni ate yung ating Wagyu. Medium lang yung aking pinili na type of luto. Ayan, dito niya lulutuin sa harap natin. Okay naman si ate na sa camera. Nagpaalam naman ako. Wow. Let's go. Arigato. Ito, tomato tough and tender. So, bumili din ako ng parang sushi set. So, may set sila ng sushi, tapos Wagyu. So, yun yung ating main dish ang Wagyu. Pero meron pa tayong sushi set. Tara, kainin muna natin. Appetizer ba ito? Tapos sa harap. Arigato. Sa harap ko nagluluto. You wanna say hi? Hi. Hello. Wagyu no katana e. Yokoso. Yay. Instagram? YouTuber? YouTube? YouTuber? Yeah. すごいYouTuber 後であなたの YouTube を教えてください Sarap. Tell me your YouTube. Okay, sure. Okay. ありがとうすごい Meron pang sibuyas dito. Baka kinakain din ka. Hindi pala nakikita. Ano yun? Pang white, akala ko pansit. Pero may texture siya na parang gulay. Diba? Nagka-crunch. May wasabi. Ito yung kanilang unang binigay. Magkano na nga ba yung sushi set? I forgot. Cheers. Ay, mas matigas to. Mas malambot yung una. Ito medyo matigas. Magkaiba sila ng parang luto. Sushi set? Sushi. Okay. Let me do half. Tough? Let me stand up. Okay. Okay. Hi. Arigatou-gozaimasu. Thank you. Ito yung pangalawa. Wasabi. チリわさびですあとガーリック Garlic. Okay, pickle. Okay, はい pickle. ですあと神戸ビーフ味噌 Oh, Kobe beef miso. Hi. Okay. Okay. everything all Okay, I use it. Okay. Okay, beef and the sides. Vegetable. Okay. はいありがとうございます Arigato. こちらが
Salt. Salt. Himalaya salt. Himalayan salt. Oh, wow. ありがとう。はい。ありがとうございます。 Ayan na guys, yung Wagyu. Wow. Hi. Ay, ganyan yung gusto kong luto. Medium lang. Ayoko ng lutong-luto. Okay, sabi ni ate, first bite daw, wala muna akong ilalagay na any condiments. First bite, as is lang siya. Ito na. Ayan, mga bagong dumadating. Arigatou. Thank you. Oh, wow. Nice. Wow, so good. So good. ありがとうございます。So good といただきました。 That's the energy ni あ ate. りがとう。Thank you. Thank you. Wow. Medium. Okay. Okay, okay. Size. Okay. Yeah, okay. ありがとう。 Nagme-melt sa mouth ko. Unang bite mo parang melting. Ang sarap. So yan guys, ito na yung ating Wagyu. Yung kalahati. Yung kalahati nandun pa. Di ko alam ba't hindi pa binibigay ni ate. Sabi, enjoy ko daw muna ito. So meron silang salt, may soy sauce, wasabi, and ito sabi niya beef miso and garlic. Cheers tayo. Salt muna tayo. Himalayan salt. Cheers! Happy birthday to me! はい。で、this is juicy. Oh god. Parang nagme-melt lang sa every bite mo. Natutunaw lang siya. Malambot lang siya. Sarap ng Wagyu. Pero parang gusto ko ng kanin, no? Walang kanin. Try natin yung sushi kasi may kanin pong sushi. Cheers! で、こちらがドリンクメニュー。Do you feel like alcohol? Do you like Iba talaga yung Wagyu. Itong sushi beef, medyo matigas siya, no? こちら Wagyu talaga, parang dry. natutunaw lang siya. Mild. Parang ang hirap na tuloy i-compare pagkakain ka ng Wagyu tapos yung regular beef. Ang taas na nung standard mo. I recommend this. Try naman natin dito sa soy. Soy sauce, sige. はい。 A little bit of miso では、 beef. はい。Please enjoy. Thank you. ありがとう。はい、お待たせしました。 Wow. Natutunaw lang talaga siya. Ba't ganun? May ibigay na ni ate yung ibang mga sides natin. Try natin to. Ano to? Another bite. Parang every bite is nanunuot, no? Kailangan mong namnamin yung bawat subo. Cheers. When we were in that other upstairs, where you were hugging the bottom. Wow. Nakatry naman ako ng mga Wagyu barbecue. Yung mga sa street lang ng Japan, no? Yung mga manakasulot dun Wagyu ng barbecue. Masarap naman, pero iba pala talaga yung Wagyu na totoong Wagyu na niluluto nila, yung ganong cut talaga. Nag-melt lang talaga siya. Parang every bite mo, happy birthday na lang talaga sa akin. Cheers. Nag-ginger ale din pala ako. Ginger ale. Cheers. Some sack はい。 to be はい。 one glass for the One lady. glass is. Thank you for coming. あ、はい、please take a スマートフォン、スローモーションモード。はい。Thank you for coming. マルビンさん。Thank you. ありがとうございます。3, 2, 1, fire! Oh! ありがとうございます。Thank you. ありがとう。はい、Thank you. Nagpa-show pa si ate. はい。 Ayun guys, kakatapos na natin mag-lunch. So, ang binayaran ko sa Wagyu, yung Wagyu itself, 13,000 plus yen. So, basta nung kinonvert ko mga 5,000 pesos. Tapos, yung sushi set, mga around 2,000 pesos. So, yung total na binayaran ko mga 18,000 plus. Nung kinonvert ko, nasa mga 7,000 pesos siya. I think for experience, okay rin naman siya. Yung Wagyu, masarap talaga siya, no? Like, it melts in your mouth. For experience and birthday ko naman, I think okay siya. Okay lang sa akin ng 5,000. Pero if it's on a regular day, diba, hindi ko naman to gagawin. Kaya, ginawa ko na kasi kilala ko yung sarili ko. Kung normal day lang na wala namang isa-celebrate, hindi ko siya gagawin. So ngayon, at least meron akong reason na, sige, birthday ko naman. Pero yung sushi set,
underwhelming siya for me, no, yung sushi nila. 4 na piraso yun. Yung pinakauna, yun yung pinakamasarap. Tapos yung the three, underwhelming sa akin. Basta ang Wagyu, yun yung favorite ko. Ang Wagyu talaga masarap. Mahal siya, pero for the experience, and it's our birthday naman, so I think deserve naman natin na matry. Yung binabayaran mo talaga dun yung experience, no, na makapag-Wagyu ka. Ano nga ba yung sikat na Wagyu sa BGC? Yung kinakainan ng mga social doon, di ba? I think mga ganun din yung presyo, 4,000, 5,000, may mga 8,000 pesos pa for their Wagyu. So at least dito na-try natin yung Wagyu sa Japan at ang sarap talaga, no? Melts in your mouth. Alam mo, uweno na pala ako. Kaya pala sabi ko parang ang daming tao. Uweno na pala yung area na to. I remember. Ay, sorry. Merong, ayun, mga nagre-rickshaw ulit. Pero nakukulangan lang ako kasi walang rice, wala masyadong carbs, no? Protein lang talaga siya yung Wagyu. Tapos yung sushi set, may konting rice naman yung sushi, pero parang kulang pa rin ng kanin, no? Siguro mag-dessert na lang tayo. Maghanap tayo ng madi-dessertan. Uwi na pala ako. And dito yung mga murang tindahan. Amiyoko. Amiyokos. Ay, Asakusa! Ha? Ba't ako nasa Asakusa? Eh, yung Donki, no? Akala ko nasa Ueno ako. Okay guys, Asakusa pala yung... Ba't ako nasa Asakusa? Sabagay, ang Ueno kasi tsaka Asakusa, magkalapit lang sila, no? Ang hotel ko ngayon malapit sa Ueno. Kaso, nag-search ako ng restaurant where to eat, di ba? Tapos naglakad ako ng 16 minutes. So, 16-minute na walk from Ueno. Nakarating na pala ako sa Asakusa. Bumalik tayo sa Asakusa. Wala sila ate kumakain habang naglalakad. Naalala ko last time kasi nakikita ko sila ate kumakain naglalakad. Naalala ko nung day 1 ko rin dito. Nakalimutan ko bawal pala kumain pag naglalakad. Pag nandito ko na kasi sa Japan o nalilito na ako kung nasa ang bansa ako. Nakakalimutan ko na sorry my bad. Nagkumakain ako habang naglalakad. Naalala ko sila ate. Pag turista ka kasi, minsan nakakalimutan mo. Although alam ko naman na bawal. Pero minsan nakakalimutan ko kasi ginagawa ko siya sa ibang bansa, di ba? Ayun no, may mga naglalakad ulit. Bawal kumain. Kuya, sala. Sumbong ko kayo. Sumbong ko kayo, kumakain kayo habang naglalakad. Bawal yan. Ito yung sinasabi kong Asakusa Menchi, di ba? Ayun no. Yung kinainan natin dito, no. Buti na lang kumain. Tingnan mo, ang haba ng pila ngayon. Ang OA. Ang OA ng pila. Buti na lang kinain na natin siya last time. Kasi, hindi ko kaya yung ganito. Hindi ako magtitiis pumila siguro ng ganong katagal. Pero okay na. Dami ng tao. Anong araw ba ngayon? On a Monday? Monday ngayon kasi birthday ko, di ba? Huh? Ba't biglang dumami yung tao dito sa Asakusa nung Monday? Since na-explore na naman natin itong Asakusa area, sabi ko parang gusto ko mag-explore sa other areas. Since nandito na tayo sa G line, sa Ginza line, mag-Ginza na lang tayo. Hindi pa pala tayo nag-Ginza for this trip, no? Yan, sakay lang ulit tayo sa letter G na line yan. G, Ginza. Tara, baba tayo. From Asakusa, G19, punta tayo sa Ginza. Ginza. Ito, G09. Let's go. Okay guys, nakarating na tayo dito sa Ginza. So dito yung mga luxury brands. Kung gusto niyo bumili ng mga luxury bags, mga clothes and all that, iniisip ko parang wala naman talaga ako, wala akong gusto na bilhin. Nakakainis na. Nag-iisip ako, ano bang gusto kong bilhin for my birthday? Gusto ko kasi yung bibilhin ko, yung gusto ko talaga. May mga luxury bags dito. Pero hindi ko talaga siya gusto. Alam mo yun? Ayoko namang bilhin for the sake of masabi ko lang na okay, may nabili ako na luxury bag. Pero hindi ko naman talaga gusto. Alam mo yun? Siguro wala pa ako sa era na ganun. Maybe dadating din naman ako sa era na gusto ko ng mga luxury bags. Pero ngayon, wala talaga. Iipunin ko na lang yun, guys. Iipunin ko na lang para makabili pa ako ng mga property. Ano bang bilhin ko for myself? Kasi wala naman talaga akong pangarap na bilhin. Ang naisip ko lang before, Apple Watch or bagong laptop. For the Apple Watch, kasi gusto ko lang na magandang relo para matrack yung mga walking ko, ganun. Pero gumagana pa naman itong relo ko. For the laptop, gumagana pa rin yung laptop ko na mumurahin. Pero gusto ko lang na magandang laptop. Hindi siya need, pero gusto ko lang. Pero hindi rin ako 100% sure kung gusto ko ba talaga. Wala talaga akong
maisip na birthday wish. Ang wish ko lang talaga is makapag-ski sa Japan. Yun na yung birthday wish ko. Natupad na naman, di ba nakapag-ski tayo? Na-injure nga ako. Pero mayroon ditong, ay sige punta tayo sa Apple Store. Yung parang, ang tawag doon, yung grand store nila dito sa Japan, nandito sa Ginza. I-check natin kung yung puso ko makapag-decide siya na may bilhin. Ganito ang vibe ni Ginza. Marami ring tao pala. Okay, let's go. Tawid tayo. Para na tayo na sa Shibuya Crossing. Oh. Pupunta tayo sa Apple flagship. Yan. Flagship store yata. Kaya dito sa Ginza guys na parang binablock nila. Bawal ang kotse. Kahit Monday, no? Akala ko parang sa weekend lang ginagawa yung mga ganun. Parang sa BGC, di ba? May area doon na binablock kapag weekend kasi may mga naglalaro ng mga bata. Dito sa Ginza kahit Lunes. So baka ito yung main na shopping street, no? So guys, yung Apple flagship store dito sa Ginza. Buong building yata na to. Apple store. Let's go in. Pwede kaya ako mag-video. So yan, sa first floor is yung mga iPhone. May mga iPhone 17 Pro Max, ganun. Apple Watch and iPad sa second floor. Okay. Sige, sa second floor tayo. Yung mga watches nila. Apple Ultra 3. Kahit sa 11 series lang ako. Kahit hindi yung pinakabago. Maganda rin naman pang track yung ganito. Paano ba ito? So ito yung mga prices nila guys. Yung SE3, 37,000 yen. Ito yung gusto ko yata yung 11, 64,000. Yung Ultra is 129,000. Mahal. Guys, I just finished buying nothing. Wala akong nabili. Pag-iisipan ko, sige, i-extend ko yung decision ko within this month. Yung birth month, buong January. Kung gusto ko talaga ng hindi pa kasi 100% yung puso ko na gusto ko siyang bilhin, alam mo yun. And I don't wanna pressure myself just because it's my birthday. If i-pressure ko na bilhin siya today, tapos magsisi ako. So I'll give it until this month kapag yung heart ko sure na siya. Magre-research siguro muna ako kung ano yung gusto ko talagang bilhin. But ito yung Ginza. Magkape-kape na lang kaya tayo. Maghanap tayo ng magandang cafe dito sa Ginza. Matsuya Ginza. Or gusto niyo mamili tayo ng mga Hermes? Pwede naman, pampatay oras na lang, no? Pampatay oras kahit makabili lang tayo ng isang LV bag. Mag-Hermes pa ba ako? Sige, kasi maaga pa rin, no? Ay, ito, sige sa Rolex na lang. Pwede naman Rolex muna tayo. Tapos mga 30 minutes may mabibili tayo. Magpatay tayo ng oras. Bili ulit tayo ng isang bag dito naman sa LV, no? Tapos pag nabitin tayo, bili na lang tayo ng wallet sa Bulgari. Pero since ito yung umuuso ngayon, pull the Chanel. They say love me, just pull the Chanel. They say love me. Yeah, Chanel. There's a freeze. Pull the Chanel, just pull the Chanel. Ay, wait lang, may Lawson dun. Nabili tayo ng cake, guys. Tayo ng mini cake para naman ma-feel natin na birthday natin. Ayoko na bumili ng malaking cake kasi hindi ka naman makakain din. Masasayang lang. So okay na yung... Ay, ang liit lang ng Lawson. Maliit lang yung Lawson store, tapos konti lang yung tinda nila. Parang masyado namang kawawa kung yung cake natin para lang siyang mamon. Sabi ko, grabe naman yun. Parang mamon lang na yung cake ko. Hindi nga ako nagkaroon ng cake nung bata ako, tapos ngayong matanda na ako na medyo may pera naman tayo pambili ng cake. Ang binili ko pa rin mamon, parang hindi ko deserve. So nag-search ako ng mga cake shop na pwedeng bumili lang ng slice. Kasi ako nang bumili ng sobrang laki kasi masasayang lang. So meron ako nakita 3 minutes walk na lang. Kanina 4 minutes. It's called ito. Kill Fate Bon Grand Maison Ginza. Yan yung si Ginza, no? Out of nowhere lang. Merong mga tumatambay sa gitna. Parang gusto ko mag-kape-kape dyan, no? Oh. As mga shopping stores yung nearby. Ang cute na mga cakes nila, oh. So, ang isang whole cake is 15,000 yen. So, siguro mga 6,000 pesos. No, grabe. Grabing cake na yan. Dito lang tayo sa isang peraso.
1998 sa mga almost 400 pesos ang isang slice. Pero ang dami nilang mga different flavors, ganyan. Excuse me, can I bought? Mali pa yung simula mo. Excuse me, can I buy one slice of cake because it's my birthday and I just really want to gift myself something very special on this particular day, specifically your shop, because I believe that your cakes are really aesthetics and pero ang ganda ng mga cake nila, oh. Let's go. Let's check their cakes. Yan, oh, strawberry cake. Fresh na strawberry, oh. Which cake do you want, guys? Okay, guys, we finally got our cake. We bought 2 slices of cake. Para yung isa, ay, baka mahulog. Pang-heal ng inner child. Itong strawberry, pang-heal ng inner child. Yung chocolate, pang-heal ng teenager child. Ay, ano nga, hindi pala. Pang-heal ng inner teenager. Okay. Ang hirap pala. Ang wala tayong table, no? Nakatayo lang tayo. So, nakikita nyo naman, strawberry siya. Chocolate. Picturean ko lang para maiyabang ko na, you know, from a child na hindi nakaka-experience ng cake to someone na dalawa yung slice cake. Improvement. Oh my God, tumatawag yung nanay ko. Why is she calling me? Bakit tumatawag si mama? Maybe because it's my birthday, probably. Ay, hindi ko magana yung messenger ko. Kailangan ko pa mag-update. Hindi ko nasagot yung tawag ng nanay ko. Ko-call back ko na lang siya. Update ko muna yung messenger ko. Ba't ganun? Nung in-accept ko yung call, sabi niya, update messenger. Hindi daw updated yung messenger ko. Tawag si Dylan. Ah, okay, tumatawag na si Dylan. Sakto may cake ako. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Happy birthday to me. Nag-birthday na kami sa'yo. Saan kayo nag-birthday? Marami sa'yo sa General Television. Bakit hindi mo ko sinama? Nandun ka sa Japan eh. Anong hinanda mo? Sa bahay nyo? Makdo. Mukdo, wow, sana all. Pasalubungin mo ako ng Ha? Nang buldak? Gusto mo ng buldak? Sige. Kasi gusto ko yung number 140 na Tomica. Okay, sige. Send mo yung picture para makita ko. Okay? Teka po. Sige. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Happy birthday! Ano ginagawa ka mo? Nagbe-birthday. May cake nga ako. Ito yung cake ko, oh. Solo. Des, Solo ng may birthday cake ni ako, oh. Tito. Solo birthday ni Tito. Screenshot natin. May paano ba mag-screenshot? Okay. Screenshot mo. Iayusin mo muna yung picture ni Tito. Oh, dali picture tayo. Screenshot mo. Okay guys, saktong-sakto. Saktong-sakto yung pagtawag ng nanay ko tsaka yung pamangking ko. Like, dala-dala ko yung cake, no? Hindi ko sinabi na bibili ako ng cake sa kanila, ha? Like, as in, coincidence. Ang tawag nila is, sakto may cake ako. Ay, di ko pala na-picturean. Wait lang, picturean ko lang para mayabang. Okay guys, kainin na natin yung cake natin. Maraming salamat sa sarili ko, sa pagbili ng cake for me. Thank you, self. Thank you for buying yourself a cake. You deserve a good slice of cake. So this is paano ba matatanggal? Tanggalin natin siya para gusto ko picturean ng strawberry lang. Wait lang, ulit lang, malalaglag na ngayon sang strawberry. Hala, ay nalaglag ng strong strawberry na tanggal na siya, kulang na. Bungi na, but cheers guys. Happy birthday to me. Maraming salamat. Oh, first bite sa inyo. O, kunyari na lang kayo yung kumain ng nabungi dyan. Ako naman. Ang tamis ng strawberry. Para sa matamis na taon, para sa atin ulit. Happy birthday! Guys, it's my birthday by the way. Anyone who wants to greet me is welcome here in the video. Wala palang tao. Cheers! Hi! It's my birthday! Sabi niya, pakialam ko kung birthday mo. Nahulog yung strawberry. Ang sabi ng strawberry. Super tamis. Happy birthday to me.
It's my birthday, by the way. Hindi mo ko pinansin. Birthday ko. Sisigaw ako pag hindi nyo ko binati. Ako na lang magbabati sa sarili ko. Happy birthday to me! In fairness, ang sarap ng cake. No joke. Ang tabis ng strawberry, cheesecake na ganyan. Yung base ang tigas. Perfectly made. Sarap, love it. Yung mga taong dumadaan, nawiwirduhan sa akin. Parang, ba't siya kumakain ng cake sa kalsada? Wala kasing place eh. Walang place para celebrate. Dito lang sa kalsada, total lagi naman ako nasa kalsada. Lagi naman ako gumagala. Ang harap ng cake. 400 pesos yung isang slice, pero ang sarap. Love it. Parang isa sa mga best strawberry cake na na-try ko in my entire life. Love it. Oh my god. Nag-wonder ako bakit, di ba yung cake ko? May ganito. Akala ko tissue. Kasi naka-plastic. Tapos nasa gilid siya. Yellow pala. Yellow para, di ba, tinake out box ko. Nilalagay nila sa cake para ma-maintain yung hindi siya matunaw-tunaw. Ice pala to. Ang galing nyo, Japan. Kakainin ko na siguro to kasi since may yellow, baka matutunaw siya kasi nga cream, no? So pag patagalin ko pa, hindi na siya masarap mamaya. So kahit medyo nabusog na ako dun sa strawberry cake, kakainin ko na lang tong pangalawa. Total birthday ko naman. Cheers tayo sa pangalawang cake. Chocolate cake. Boogs. Cream. Chocolate on top. Dito sa gilid, sa ano, tingnan mo. Ano ba yan? Parang siyang pudding. May mga nuts ba? Ang sarap din. Magkaiba sila ng atake. Pero yung strawberry cake yung mas favorite ko. But this is also good. Maybe this is 9. Mga 9. 9.2. The strawberry cake mga 9.8. Ganun. What I love about Japanese desserts or cakes, hindi sila matamis. So hindi ka na umay na kainin siya kasi hindi sugar yung kanilang ano yung paano ba? Hindi sugar yung kanilang pampalasa. Like iba-iba talaga nilalagay nila para lumuwas yung lasa. Hindi sila naka-focus lang sa tamis, ganun. Sarap ng cake. Thank you so much. Actually nung kagabi bago ako mag-birthday, nag-send pala yung editor ko. Hi Renzel, maraming salamat. Si Renzel guys, gumawa siya ng video greetings ng happy birthday. Tas nanguha siya ng messages from my supporters, from my content creator friends. Tapos gumawa siya ng video na bumabati sa akin ng happy birthday. Maraming salamat na may editor, of course, Renzel. Thank you so much for your effort, for your kindness. And maraming salamat talaga sa paggawa ng video na yun. Sobrang na-appreciate ko yung video na yun. Pinost ko sa aking mga social media accounts. You can follow me sa aking mga social media. Doon ko pinost yung reels or yung video na yun na ginawa ng aking editor. Maraming salamat. Di ko in-expect kasi sabi niya, nag-chat siya kagabi, sabi ni Renzel, Sir, may problema sa in-edit ko na video. So ako naman naniwala ko kasi may mga times din naman talaga na nagkakaproblema yung video na in-edit. Sabi niya, pwede bang tumawag? Sabi ko na, sige. Tapos sabi niya, sige, isi-send niya na lang daw yung video. Parang i-record niya na lang yung problema. Tapos isi-send niya yung video. Tapos send niya yung video sa akin. Pagkatingin ko sa video, ay, gumawa siya ng video na video greeting. Tapos, Sir, yung ano pala, yung last video, may problema. Kasi, may mga copyright na lumabas, then na-corrupt. Tapos ko na siyang i-edit. Kaso, hindi ko alam ano nangyari, hindi ko ma-upload, sir. Tapos, biglang may warning sa account mo, sir, sa YouTube. Hindi ko alam kung nakita mo na, sir, pero merong warning. Sabi noon sa warning, happy birthday. happy birthday, sir. Joke lang, walang warning. Gusto lang kitang batiin, sir, ng happy birthday. Sobrang bait na tao. Grabe, lalo nung na-meet ko in person. And sobrang down to earth, napakabait, generous. Ayan, I'm so happy lang to work with you, sir, and more travels pa sa 2026. At sana makatrabaho pa kita ng mas matagal. Alam ko, madami kang natatouch ng mga puso ng mga tao through sa pagbablog, and isa na ako doon.
isa na ako doon sa mga nai-inspire mo as a YouTuber. And grabe naman talaga ang isang Marvin Samako. This is our look for tonight. Another angle of the Register Square. In a world full of ordinary days, one creator chose to chase moments. Another year begins. This year, more roads were taken, more stories were told, memories were captured, moments turned into inspiration. Not just a creator, but a storyteller in motion. Lord will help me to always remain grounded. Sabi ko hindi ako iyak. Nag-prepare na ako, hindi ako iyak. Sabi ko, but the blessing is too much. Through every sunrise, every frame filled with purpose, a storyteller was being shaped. More journeys to chase, more moments to feel, more stories waiting to be lived. And along the way, he was never alone. From those who walked the journey with him, every message, every memory, a reminder of why the journey matters. Because the story isn't just his, it's shared. Grabe yung blessings na binibigay ni Lord and thank you for you guys are the biggest blessings. Hi Marvin, happy birthday. May you have more to come. I wish you good health and success this year. Happy birthday, Sir Marvin Samako. God bless you po sa mga biyahe mo and happy vlogging. Hey Marvin, happy birthday from New York, USA. I am your follower since 2022 and I would like to say happy birthday, Sir Marvin Samako. Happy birthday, Marvin Samako. Wishing you good health, success, and happiness forever. Hi Marvin. We're glad that Renzel gave us the opportunity to greet you through this video. Congrats sa mga achievements mo sa iyong personal life and work like Klook, Gcash at iba pa. May you have more travels and work. Praying that you may have more blessings, good health, and guidance from Lord. Thank you so much and keep on educating, entertaining, and inspiring us. Kaya sa aming strong and independent princess, happy birthday, Marvin. We love you. I'm one of your followers, same with Gwen Salbon. I'd like to greet you happy birthday. And I hope that your vlog will be have more power and mas madaming videos para sa amin. Enjoy ko yung panoodin yung vlog mo. Same with Renzel, Marvin Samako, Klook. Hi Marvin, this is Leia. Wishing you a happy birthday. Wishing you all the best in life and success. Always take care. Love you Marvin. Bye-bye. Hi Marvin! Happy birthday at maraming salamat for being such an inspiration, lalo na sa akin, at for bringing joy to so many people. Ingat sa biyahe at kita-kits soon! Happy birthday! Siyempre, Kyla Mars! Wow, syempre nasa Taiwan kasi ako ngayon, so dapat Chinese din ang greeting ko sa'yo. Happy birthday, Mars! O, diba, naka-mic pa ako na para bang vloggerist yan. And I'm super duper grateful na na-meet kita, as in, nung first time tayo mag-meet, yun pa yung pa-flight natin papuntang Japan for Creatorverse, and super nakaka-happy na kung ano yung napapanood ko online sa mga vlogs as na Marvin, yun din yung same na na-meet ko in person. You're super genuine, super warm, super nakakatawa na person, and sobrang gaan lang talaga kasama. I wish you all the best. Happy 40th! Charot lang. Ano naman, ilang taon na ba? 34 ba? 35? Parang ganyan. But regardless of the age, stay young, stay fun, and stay active. Active? Ikaw na bahala kung saan mo gusto ilagay ang active. But yeah,
I'm sure naman na you're spending your birthday well in another country and hoping na sana makasama kita ulit in future travels. I'm sure na oo, bilang Lakachela naman tayo lahat. Yun lang. Happy birthday, Marbs. Love ya! Happy birthday po kay Marvin Al Samaco. Sometimes sinatawag kong Besh, sometimes sinatawag kong Al, at sometimes naman ay Marbs. Diyan lang nagtatalon-talon yung mga pagtawag ko sa kanya. So, I wish you all the best in life. Congratulations sa lahat ng mga nakamit mo sa content creation career mo, and also nung era mo nung accountant ka pa talaga. So, sana dumami pa ang blessings mo in life, and alam mo naman na lahat ng wishes ko sa'yo last year, 2025, ay napakadami nating trip na pinagsamahan. And you're one of my closest friends sa industriyang to. Grabe, to the point na nagsishare na tayo ng sahod natin sa social media, ganong level. And grabe yung trust din na binigay natin doon sa part na yon. And kapag meron kang tanongin mo lang ako. At kapag meron ako namang mga tanong ng mga accounting staff, tinatanong naman kita, di ba? Ganyan naman yan. So, maraming salamat sa gift of friendship. And I hope sana yumaman ka pa, may investment ka na dalawang lote, di ba? Lote o condo or what? Pero sana umabot pa yan hanggang sa 100, ganyang level or more. So I wish you all the best. Happy New Year! So yun, and sana makamit mo din lahat ng mga countries na pupuntahan mo. More candles to blow, more cakes to slice, more birthdays to come. So, yun lang. Thanks! See you nga pala sa next trip natin. Hi Marvin! Happy birthday! Kahit saan ka man ngayon, kasi hindi ko sure kung nasa ibang bansa ka na naman or sa kung saan man, basta hopefully masaya ka and you're safe. And makamit ka na naman ng mga strangers dyan na turned into friends. And yun, ang wish ko lang sa'yo this year is for you to have more blessings than ever. Kasi kitang-kita naman ng lahat na yung 2025 was your year. And yun, hopefully, tayo naman, magkaroon din tayo ng travels together along with our other content creator friends. Kasi ako personally, I feel like ikaw na lang yung hindi ko pa nakakasama sa pag-travel. Although yung mga konting meet-up natin, nakakatuwa kasi kung paano ka sa camera, ganun ka pa rin talaga in person. You are very humble, you are nice, and I think yun yung reason kaya ang dami-dami mong blessings in your life. So, yun lang. Hopefully, masaya ka naman today, and yeah, happy birthday! Happy birthday, Marvin. From your Co-5 Harmony, happy birthday, Marbs. You have no idea how grateful I am that our paths have crossed, and I hope that, more adventures tayo, and of course, a booming career for you. Happy birthday. Please stay grounded as you are. I love you. Chusera. Happy birthday to you! Happy birthday, Marbs! Happy birthday. Yes, thank you for being a blessing to everyone. Ang wish namin sa'yo, baka wala na. Nasa'yo na lahat eh. Ano na lang, organic encounter. Organic encounter, yan. This 2026. Happy birthday! Bye! Happy birthday sa aking favorite travel content creator, Marvin Samaco Kluk. Sa totoo lang, gusto ko sabihin na sobrang thankful ko sa iyo and sa mga contents mo. As in, nakakatanggal siya ng pagod and ng anxiety. Every time na nanonood ako, ang saya lang. Very raw, very you, very fun, lahat na. And also, nakaka-inspire ng sobra. Ang wish ko lang for you is, of course, good health, long life, and more travels. Happy birthday! Love you! Hi Marbs! Happy birthday! I'm so grateful na nakilala kita. Sobrang grateful ko na nakasama kita. Thank you so much for extending your blessing sa akin. Sana mas marami pa tayong travel soon with 5 Harmonies and Taiwan Crew. Yun, ingat ka parati kung nasan ka man ngayon. Kung ano man yung meron ka ngayon, Marbs, sobrang deserve mo yan. So more brands, more collaborations, more sponsorship, and more travels pa sa'yo, Marbs. And yun, see you soon. Ingat ka parati and enjoy your day, Marbs. Bye! Happy birthday, Beshi Marbs. Ayan, stay healthy, more travels, more memories, and more wins sa life. Super proud ako sa lahat ng achievements mo sa buhay. Isa ka sa mga pinaka-humble at pinaka-grounded na tao na nakilala ko. Pagpatuloy mo lang yan. Sana mahanap mo ng iyong Disney Prince
our Disney princess Marvin. Ingat lagi sa mga travels and I miss you. Happy birthday! You guys are the biggest blessings na natanggap ko talaga. Hi guys, welcome back to my channel. Another year begins. More roads to take, more moments to capture, more stories waiting to be told. Happy birthday, Marvin Samako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish mo na, sir. 1, 2, 3, blow. Ako na mag-blow, sir. Ayun. Happy birthday, Sir Marvin Samako. The journey continues. Tapos, nasa kalsada pa naman ako, tapos naiiyak-iyak ako kasi medyo nakakaiyak yung video eh. Tapos nasa kalsada ako, umiyak-iyak ako. Sabi ko, nakakainis to si Renz. Na-prank pa ako. Akala ko totoong may problema, pero maraming salamat. Thank you, Renzel. Like, nagti-thank you siya doon sa video, pero ako din nagti-thank you ako because I'm actually lucky na nakilala ko rin si Renzel. Siya yung taga-edit ng videos ko at sobrang laking tulong talaga sa akin. But, nauuhaw ako. Di ba, naubos ko yung 2 slice. Ngayon naman, nauuhaw ako. Parang saan tayo bibili ng may inom? Ginza. Maraming mga flagship store dito sa Ginza, no? Merong Apple, flagship store ng Uniqlo din yata, tsaka GU, tama ba? GU din, tara punta nga tayo. Baka may mga, nag-GU na ako sa Shibuya pero wala ako masyadong bet. Try ko dito sa GU in Ginza. Tsaka yung flagship store ng Uniqlo kasi sobrang laki ng store nila dito. Ayan, may GU nga dito pero hindi yata yun yung flagship. Doon tayo sa flagship. O yan na yung flagship. Ito na yata. I think this is it, pansit. Kasi ang laki oh. Yun guys, sa GU mas mura kaysa sa Uniqlo pero almost same quality oh. 4,990. So 1,800 lang yung mga ganito nilang jacket oh. Yung mga makakapal. 1,800 lang. Mga ganyan. Itong cute. Kaso parang may ganito na ako na white eh. Ito mas mura 3,990 lang. So 1,500, 1,400 ganun. Okay guys, so nakabalik na tayo dito sa may area ng hotel namin. Actually, umuwi ako kasi naantok ako kanina. Napuyat kasi ako kagabi. Di ko alam, sobrang late kasi di ba birthday ko kagabi. Ay, birthday ko today. Eh, inantay ko pa yung 12. Tapos nagbasa pa ako ng mga messages. Dami ko pa nagawa. Nakatulog ako super late na ng umaga. Eh, kailangan ko rin gumising ng maaga kasi mag-check out nga ako sa hostel. So, kulang yung tulog ko sa mismong birthday ko. Kaya umuwi muna ako sa hotel. Umidlip lang ako ng slide. Kasi nga, parang naantok talaga ako kanina. So ngayon lumabas ako kasi magdi-dinner na tayo. Sabi ko, saan kaya ako magdi-dinner? Actually, yung hotel namin, di ba? Hotel My Stays Ueno Inaricho. Mas malapit ako sa Inaricho Station than Ueno Station. So siguro nasa gitna siya. Gitna siya ng Ueno Station tsaka Inaricho. Pero ito yung una kong station na nakikita from our hotel. Yan, Ginza Lines G7 Inaricho Station. Yan yung sasakyan nyo papuntang Ginza, Asakusa, Shibuya. Yan, Ginza Line. Yan, saan kaya ako magdi-dinner? Parang kahit simpleng dinner na lang. Ayun, may McDo nga dun. Parang kontento na naman ako sa simple celebrations ng birthday ko, di ba? Like nakakuha tayo ng cake and then nakapag-wagyu tayo, di ba? Parang yun ba yung pinakamahal na wagyu na na-try ko? Oo, parang yun yung pinakamahal na wagyu yata na na-try ko. Kasi isang ano lang yan eh, 150 grams lang yun. Tapos, ay, mga 5,000 pesos. Meron palang ganito dito. Actually, in-explore ko lang yung area ng hotel kasi nga, first day ko dito. So, hindi ko rin alam yung mga stores dito. Ayan, meron sila mga ganang chicken karaage. Ang mura lang ha. Ayun 582. Meron ng 791 lang. Ba't ang mura? Ito 300 lang So mga 100 plus pesos lang yun. Kaya ang mura dito ha. In fairness. Kasi yung mga noodles nila may 380 lang Magkano lang yun? Magkano yun? 40, 120, 200 plus. Ito yung pangalan niya kaso Japanese lang Feeling ko very local lang siya. Ayun Itong area ng hotel ko since Inaricho, di ba hindi naman masyadong sikat ang Inaricho. First time ko makaka-stay actually sa area na to.
Hindi ko naririnig ang station na Inaricho. So feeling ko hindi siya like super touristy. So yung mga ganyang local store na mga Japanese, usually dito mo yan makikita sa mga not so touristy areas, no. Sukiya, our favorite. Di ba? Mga gyudon, mga beef bowls. Tapos may McDo doon. In fairness, may Yoshinoya din pala dito. Yoshinoya. Doon kasi sa mismong hotel, yung kalsada ng mismong hotel, tahimik. So wala masyadong establishment. Like parang residential area lang. Pero isang ganun ka lang, isang kanto lang. Makalabas ka lang ng kanto. Siguro mga 1 minute walk or 2 minute walk. Pag nakalabas ka na ng kanto, ito na siya. Yung marami ng may grocery, o kung gusto niyo mag-grocery dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, grocery petite. So malaking grocery store din siya, may family mart naman. May mini stop din ako nadaanan kanina, hindi ko lang na video. So ang atake naman itong Inaricho, itong Hotel My Stays, hindi talaga siya touristic. Kung sa tatlong pinagstihan ko ng hotel dito sa Japan, first is Appa Hotel no Asako sa Ikimai. Tapos yung pangalawa, nag-hostel ako. Ay, na-tour ko ba kayo sa hostel? Hindi, nag-hostel ako sa Shinjuku. Nag-rest day kasi ako nung paglipat ko ng hostel, hindi ko yata kayo na-tour. Tapos ang pangatlo ko is ito. Sa Hotel My Stay sa Ueno. Ito yung pinaka hindi touristy. Sa tatlo, no? Ito yung pinaka tahimik talaga na lugar. Though, marami pa rin mga tindahan. So kung ang preference mo is medyo ayaw mo ng touristy talaga, then this is for you. Tapos di ba nalakad ko lang sa Asako sa kanina nung naghahanap ako ng lunch. So mga 15-minute walk to Asako sa may train station naman na Inaricho. Ang Ueno, I think walking distance lang din dito. So ito yung Ginza line, no, yung map para mas ma-visualize nyo. Dito ako sa Inaricho. So katabi ko lang na station Ueno. Nalakad ko lang yung Asakusa. So nasa gitna siya ng Ueno at Asakusa. And guys, nakarating na tayo sa Ueno Station. Pero actually yung nilakad ko mga 15 minutes, no? Mga 10 to 15 minutes or 15 minutes feeling ko from the hotel papuntang Ueno. So mas malapit talaga yung Inaricho na station. Punta lang tayo sa Ueno kasi for this Tokyo trip hindi pa ako nakakapag-explore ng Ueno. So sabi ko daanan ko na nga lang tonight. Okay guys, nandito na tayo sa famous Amiyoko Shopping Street dito sa Ueno. Ako i-recommend kung gusto nyo like magbili ng mga pasalubong. Parang mas mura dito sa Ueno. Yung mga ganyan tax-free. Tapos sakto malapit pa siya sa Skyliner pag pauwi na kayo sa airport. Ay, papauwi na kayo sa airport. Pag pauwi na kayo sa Pilipinas, bago kayo dumaan ng airport, dito muna kayo sa Ueno. Siguro pag last day nyo na, tapos may time kayo, shopping kayo. Namumurahan ako sa mga tax-free shops nila dito. Marami din mga restaurants, but ngayon kasi gabi. So usually mga taos, mga kabataang Japanese na nagiinuman. Marami ding inuman place dito. Tsaka sapatos. Dito yung mga murang sapatos talaga na nasa gilid-gilid lang, no? Ueno, Amiyoko. Sarhan na ako, guys. Dito yung mga sapatosan, mga dinirahan ng mga mura. Alas 10 na kasi. Napasarap yung tulog ko pag gising ko. Wala na pala. Late na pala para mag-Ueno, no? Pag mga alas 10, medyo pasara na yung mga shops. Though, yung mga iba pa namang bukas, pero hindi na siya as lively as during the day. Saan kaya ako kakain? Or doon na lang tayo kumain, bumalik na lang tayo sa area natin sa hotel para mas local ang feels. Yan o, ABC Mart. Mura din mga shoes nila dito. Yan, tapos ito parang puro din itong mga sapatos. Also this, parang tindahan din ito ng sapatos. But close na silang lahat dahil alas 10 na. Surprise! So nandito na naman tayo. Pero iba naman yung in-order ko guys. Like fish eel with beef. Tapos since birthday ko, dalawang in-order ko. Nag-order pa ako ng salmon na may rice din. And itong kanilang shake. Ayan, may shake sila. And libre yung tea. Sabi ko sa inyo, di ba? Tapos na yung show. Yung mga pagkain ng Wagyu, mga mahal na cake, it's just for the show, for the birthday show. At the end of the day, kasi malapit na rin mag-end ng day eh. Actually, literal na 10:40. Literal na at the end of the day, yung dila ko maghahanap pa rin siya nung mura pero sulit. And that is Sukiya. Wala pang 1,000 pesos. Itong binayaran ko. Ang dami ko ng ulam. May salmon, may shake pa ako. Wala pa siyang 1,000 pesos. Yung kinain natin kanina na lunch, 7,000 pesos. But it's my birthday.
Hindi naman ako nagsisisi na ginawa ko yun. It's an experience na makakain ng Wagyu. But, at the end of the day, ito pa rin ang aking hinahanap ng aking puso at ng dila ko. Ang sulit na mura. Okay lang. Ang dami kong kanin. Okay lang, birthday ko naman yun. Cheers tayo sa salmon. Wala ba itong sausawan? Cheers. Okay. Hindi rin malansa yung salmon nila dito sa Sukiya. Masarap din, ha? Ito pala yung sausawan. Naghahanap ako ng masasausawan. Ito pala. And of course, yung fish eel. In fairness, ang dami nating ulam. Birthday eh. Birthday na birthday, so dapat maraming ulam. Favorite ko tong eel dito sa Japan. Sarap. Hindi ako mahilig sa seafood, hindi ako mahilig sa isda. Pero yung Japan, siya yung nagpahilig sa akin. Dito lang ako nahilig sa mga ganito. So, ayun lang guys. Ubusin ko na to, no? Okay na ba tayo sa birthday celebration? Cheers. Cheers. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-celebrate ng aking birthday. Very simple lang naman ang celebration. Gusto ko lang din naman ng simple at tahimik lang, peaceful na celebration ng birthday ko with good food and with peace of mind. Yun naman importante, may peace of mind. So lang guys, maraming salamat. Sa pagsama sa akin today. Happy birthday to me. Happy birthday kung sino man may birthday today. I'll see you again on the next one. Bye guys!